Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Bungo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. ₱763,000 na halaga ng iligal na droga nasabat sa operasyon ng Nueva Ecija PNP. Lalaki na may kasong 2 counts of qualified rape, arestado sa operasyon ng Kalawan PNP. Community Outreach Program muling umarangkada sa San Francisco, Agusan del Sur. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Naghatid ng kasiyahan at inspirasyon ng mga miyembro ng 103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 matapos ang isinagawang Community Outreach Program. Ang magandang balita ay mula kay Police Corporal J.R. Del Mendo. Ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matagumpay na nakibahagi ang 103rd Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa isang outreach program na isinagawa para sa mga batang mag-aaral ng Bequest Daycare Center. Ang nasabing aktibidad ay inorganisa ng isa sa mga masigasig na stakeholder ng 103rd Maneuver Company bilang bahagi ng patuloy na pakikiisa ng unit sa mga programang pangkomunidad. Layunin ng naturang gawain na maghatid ng kasiyahan at inspirasyon sa mga kabataan. Isa sa mga tampok ng programa ang inflatable playground na maingat na inihanda at itinayo ng mga tauhan ng 103rd Maneuver Company. Nagdulot ito ng labis na tuwa, halakhak at mga ngiti sa mga batang dumalo sa naturang aktibidad. Pinangunahan ng kaganapan ni SBM Maria Teresa Villanueva na kilala sa kanyang dedikasyon at malasakit sa kapakanan ng mga mamamayan. Ang kanyang suporta at pamumuno ay naging mahalagang susi sa tagumpay ng nasabing programa. Ayon sa pamunuan ng 103rd Maneuver Company, patuloy nilang isusulong ang mga programang nakatuon sa pagpapatibay ng ugnayan sa komunidad bilang bahagi ng kanilang advokasiyang maghatid ng serbisyong tunay na nararamdaman ng mamamayan. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN correspondent, Police Corporal J.R. Del Mendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Del Mendo. Higit sa ₱763,000 na halaga ng iligal na droga nasabat matapos ang anti-illegal drug operation ng Nueva Ecija Police Provincial Office. 6 na drug suspect arestado. Patrol Woman Rachel Manalo, ibalita mo. Ang high-value individuals o HBIs at isang kasabwat na pawang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa magkahiwalay na buy-bust operation ng NEPO.
Ayon kay Police Colonel Harry Dagit Liwanag Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, nagsagawa ang Gapan City Police Station ng isang anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay San Vicente, Gapan City, kung saan naaresto ang 3 high-value individuals alias Geleng, alias Joy at alias Jajam. Nasamsam sa mga ito ang tinatayang 55 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang humigit kumulang 374,000. Samantalang sa magkahiwalay na operasyon ng Cabanatuan City at San Jose City Police Station, 2 high-value individuals at isang kasabwat ang nadakip. Nakumpiska sa kanila ang humigit kumulang 57.2 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 388,960. Kasalukuyan ng nasa kustodiya ng mga nasabing police station ang mga naarestong sospek para sa wastong dokumentasyon, pagsasampa ng kaukulang kaso at tamang disposition. Mula dito sa Nueva Ecija Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Russell Manalo ng Cabanatuan City Police Station. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Manalo. Lalaking may kasong 2 counts ng qualified rape, arestado matapos ang matagumpay na operasyon ng Kalawan PNP. Tinutukan niya ni Patrolwoman Mary May Sarturio. Naaresto ng mga operatiba ng Kalawan Municipal Police Station ang suspect na kabilang sa regional level most wanted person sa lalawigan ng Laguna. Kinilala ni Police Colonel Jonor R. Yupio, Acting Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, ang suspect na si alias Mar, residente ng Kalawan, Laguna. Sa bisa ng warrant of arrest, naaresto ang suspect para sa kasong qualified rape of a minor, 2 bilang na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa custody ng Kalawan Police ang arestadong akusado para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula rito sa Calabarzon, ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Matapos ang isang vehicular accident, agad rumisponde ang mga miyembro ng Abra Provincial Mobile Force Company sa La Paz, Abra. Ang buong balita ay hatid ni Patrolwoman Jomalyn Kakanindin. Agad na responde ang tauhan ng First Abra Provincial Mobile Force Company, katuwang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management La Paz sa isang insidente ng aksidente sa motorsiklo na naganap sa Barangay Muding La Paz, Abra, nito lamang ika-23 ng Oktubre taong kasalukuyan. Batay sa ulat, agad na nagtungang mga rumisponde matapos makatanggap ng ulat sa lugar ng insidente upang magbigay ng paunang lunas at tulong sa nasugatan. Dahil sa kanilang mabilis na aksyon, agad na naihatid ang biktima sa Abra Provincial Hospital para sa karampatang medikal na atensyon. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang kalagayan ng nasugatan at pinapaalalahanan ang publiko na maging maingat sa pagmamaneho at sumunod sa mga batas trapiko upang maiwasan ang ganitong insidente. Ang maagap at koordinadong tugon ng First Abra PMFC ay patunay sa kanilang patuloy na dedikasyon sa kaligtasan at serbisyong mabilis para sa komunidad. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakanindin, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakanindin. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Visayas. Limampung anyos na babae na isa ring high-value individual arestado sa buy-bust operation ng mga otoridad sa La Paz, Iloilo City. 680,000 pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot, kumpiskado. Magbabalita dyan si Patrolwoman Ledeline Bansagon. Bilang bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga, matagumpay na nadakip ng mga tauhan ng Iloilo City Police Station 2 sa pangunguna ni Police Lieutenant Jeronimo Gano, Deputy Station Commander sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Jeffrey S. Delgado, Officer in charge ng ICPS 2, ang isang babaeng high-valued individual
sa isinagawang buy-bust operation sa Zone 2, Barangay Baldosa, La Paz, Iloilo City, dakong alas 9:30 ng gabi nito lamang ika-21 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang sospek sa alias na Osalia, 50 taong gulang, kasal, nagbebenta ng frozen food at residente ng nasabing barangay. Ang pangunahing target sana ng operasyon ay ang asawa nito na si alias Toto J. Ford, 47 taong gulang, isang angkas rider at kapwa high-valued individual. Ngunit ito ay nakatakas at patuloy na pinaghahanap ng mga kapulisan. Na-recover sa sospek ang isang sachet ng hinilaang shabu bilang buy-bust item, 11 sachet ng pinaghinalaang shabu para sa possession case, 16,000 pesos bilang buy-bust money, at iba pang non-drug items. Sa kabuuan, humigit kumulang 100 gramo ng suspected shabu na kumpiska na may halagang tinatayang 680,000 pesos batay sa kasalukuyang street value na 6,800 kada gramo. Ang suspect ay kasalukuyan na sa kusdiya ng Iloilo City Police Station 2 habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso laban sa kanya sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang isinasagawang follow-up operation para sa pagkakadakip sa asawa nitong si alias Toto J. Ford. Ang matagumpay na pagkakadakip sa suspect ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng kapulisan sa Iloilo City sa pagpapatupad ng batas at paglaban sa iligal na droga. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsisikap ng mga alagad ng batas at komunidad, nananatiling matatag ang layunin ng pambansang pulisya ng Pilipinas na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patroluman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Patay ang 2 lalaki matapos makipagbarilan sa mga operatiba ng PNP Tagbilaran. 680,000 pesos na halaga ng shabu at mga baril na sabat. Patrolwoman Nikia Cañedo, magbabalita. Patay ang number 2 provincial level most wanted person ng Bohol matapos ang isang engkwentro laban sa mga operatiba ng Tagbilaran City Police Station bandang alas 3 ng madaling araw noong Oktubre 22 taong kasalukuyan sa Upper Candait, Barangay Dampas, Tagbilaran City, Bohol. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin O. Escobar, hepe ng Tagbilaran City Police Station, ang nasawing pangunahing sospek na si alias Ondoloy, 42 taong gulang, residente ng City Upper Candait, Barangay Dampas, Tagbilaran City. Kasamang nasawi ang isa pang lalaki na nakilalang si Francis, nasa hustong gulang at residente ng Espuelas Extension, Tagbilaran City. Magandang araw po sa lahat. Ito po yung lingkod, Police Lieutenant Colonel Norman Lubrigas Nuez, ang tagapagsalita sa Bohol Police Provincial Office. Balita po mula sa siyudad ng Tagbilaran. Pagdating ng mga operatiba sa lugar, bigla umanong nagpaputok ang mga suspect laban sa mga pulis na nagresulta sa palitan ng putok. Dahil dito, tinamaan ang 2 suspitsado. Agad na tumawag ng medical team mula sa CDRRMO ang mga pulis para sa agarang medical upang matugunan ang mga suspetsado. Subalit, idineklarang unresponsive at wala ng pulso, wala ng buhay ang 2 suspetsado. Sa isinagawang crime scene investigation ng Bohol Provincial Forensic Unit, na-recover ng mga otoridad ang isang unit KJ-9 machine pistol caliber 9mm chamber loaded, isang unit ng caliber 45 pistol chamber loaded, 8 piraso ng fired cartridge cases ng caliber 9mm, 1 piraso ng fired cartridge case ng caliber 45, 14 na medium-size heat-sealed sachets at isang self-sealed plastic pack na may lamang pinaghihinalaang shabu na may kabuuang timbang na 100 gramo at tinatayang halaga na 680,000 pesos at isang unit ng Toyota Vios. Ayon kay Police Colonel Digay, ang PNP Bohol ay patuloy na nagsiservisyo at mangunguna sa mga operasyong naglalayong mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa ating lalawigan. Ang tagumpay ng operasyong ito ay nagpapakita ng ating tunay na determinasyon sa pagdakip sa mga kriminal at pagpigil sa paglabag sa batas.
Hinihikayat namin ang publiko na patuloy na makipagtulungan at magkaisa para sa mas mapayapang lalawigan ng Bohol. Maraming salamat po. God bless you all. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Arestado ang 2 individual matapos ang matagumpay na illegal drug operation ng Southern Leyte PNP. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Maria Elena Singian. Mga operatiba ang 2 drug suspect sa ikinasang bypass operation sa Barangay San Miguel, Sugod, Southern Leyte. Bandang alas 6:17 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Southern Leyte Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Sugod Municipal Police Station at Southern Leyte Provincial Intelligence Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpiska sa mga sospek ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 6.2 gramo na nagkakahalaga ng 42,160 pesos, isang 1,000 peso bill na ginamit bilang bypass money at mga drug paraphernalia. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng pagpapaigting ng Southern Leyte PNP katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno sa kampanya laban sa legal na droga upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa nasasakupan. Dahil ang bagong PNP ay nagsusulong ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Mindanao. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng isang drug suspect matapos ang joint buy-bust operation ng mga otoridad sa Valencia City, Bukidnon. Tinutukan niya ni Patrolwoman Danessa Berdos. Arestado ang isang newly identified drug suspect sa sinagawang joint buy-bust operation ng Provincial Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Valencia City, Bukidnon. Nito lamang ika-22 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Panganiban, officer in charge ng Valencia CPS, ang suspect na si alias Aldrin, lalaki at residente ng nasabing lugar. Murag, agwanta kita ni. Sa sinagawang joint buy-bust operation ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng maliliit na pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone at isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Danessa Berdos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Hindi na nakapalagpa ang 2 drug suspect matapos ang operasyon ng mga otoridad sa Davao del Norte. Patrolwoman June Marijoy Rupin, ibalita mo. Sa isang matagumpay na operasyon kontra illegal na droga, 2 individual ang naresto ng mga otoridad sa bisa ng isang joint anti-illegal drugs operation na isinagawa nitong Oktubre 23 sa Purok 18, Fidel Road 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Kinilala ang mga suspect na alias Roy, 18 anyos, at alias Tin, 20 anyos, na pawang residente ng Purok 11, Fidel Road 4, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Santo Tomas Municipal Police Station, katuwang ang mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit, 2nd Davao Norte Provincial Mobile Force Company, Drug Enforcement Unit at Davao Norte Police Provincial Office. Sa nasabing operasyon, nakumpiska mula sa mga suspek ang tinatayang 10 gramo na hinihinalang marijuana. Ang mga suspek ay agad na dinala sa Santo Tomas Municipal Police Station para sa karampatang dokumentasyon at sa kasalukuyan
ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na pagkakahuli sa mga suspek ay malinaw na pagpapakita ng dedikasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa ilegal na droga sa rehiyon. Muling iginiit ng Police Regional Office 11 na walang sinuman ang ligtas sa batas at patuloy ang kanilang pagsisikap upang linisin ang rehiyon mula sa salot na pinagbabawal na gamot. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. Tulong mula sa puso ang hatid ng Agusan del Sur Police Provincial Office sa inilunsad na Community Outreach Program sa San Francisco, Agusan del Sur. Police Staff Sergeant Iris Joy Loreto sa report. Patuloy na pagsisikap na paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad at isulong ang kapayapaan, kaayusan at kagalingan ng publiko, isinagawa ng Agusan del Sur Police Provincial Office katuwang ang PICADSI students ng Caraga ang isang community outreach program sa Puruksik, Sitio Paglingan, Barangay Bourbon, San Francisco noong Oktubre 23, taong kasalukuyan. Sa temang Building Trust Empowerment Communities, layunin ng aktibidad na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga residente at mapalakas ang pakikipagtulungan sa pagitan ng kapulisan at ng mamamayan. Kasama sa outreach program ang pagmimigay ng PBBM Reserve Clothings, pagkain, gamot, hygiene kits at libreng gupet para sa mga kalalakihan at kababaihan. Gayon din ang pagbibigay ng iba't ibang serbisyong pampubliko para sa mga residente. Nagsagawa rin ng mga impormatibong lektur tungkol sa insurgency awareness, anti-rape law at Republic Act 9262 o violence against women and their children. Ang aktibidad ay naisakatuparan sa tulong ng mga sponsors at katuwang na stakeholders. Nagtapos ang programa sa isang photo opportunity bilang simbolo ng pagkakaisa at sama-samang responsibilidad ng pulisya at komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN News Correspondent, Police Staff Sergeant Iris Joy Loreto, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Loreto. Matapos ang 109 na operasyon ng ProBarm, arestado ang 127 individual na sangkot sa iba't ibang krimen at aabot sa 12.4 million pesos na halaga ng mga kontrabando ang nakumpiska sa buong rehiyon. Ang balita ay hatid ni Patrolwoman Angela Bandarlipe. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panatilihin ang kapayapaan at seguridad sa buong bansa, pinagting ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang kanilang mga operasyon sa pagpapatupad ng batas sa buong rehiyon mula Oktubre 1 hanggang 20 taong kasalukuyan. Sa buwang ito, nakapagsagawa ang ProBarm ng kabuwang 119 operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 127 katao na sangkot sa iba't ibang uri ng krimen, kabilang ang iligal na droga, smuggling, illegal loose firearms, iligal na pagtutruso, illegal gambling na may tinatayang kabuwang halaga na mahigit 12,400,000 pesos. Nasa koterie ng 8 most wanted persons, kabilang mga matataas na antas ng municipal, provincial at regional fugitives, gayon din ang 23 iba pang wanted persons sa naturang rehiyon. Pinuri ng Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. ang matauhan ng ProBarm ay patunay ng tunay na malasakit at katapatan sa adhikain ng Pangulo para sa isang ligtas at disiplinadong lipunan. Sa kanilang maagap at epektibong aksyon, natitiyak na nararamdaman ng mga mamamayan ng BARM ang presensya ng kapulisan at ang pagpapatupad ng batas. Tiniyak ng ProBarm sa publiko na magpapatuloy ang kanilang pinaigting na operasyon, lalo na sa nalalapit na pagdiriwang ng undas at kapaskuhan, alinsunod sa pangunahing prinsipyo ng PNP, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas,
tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrol Woman Bandarlipe. At bago po tayo magtapos, nais ko lamang pumbatiin ng PNP Special Action Force Class 2004 sa Laknib, sa lakay kahit mapanganib for their 21 years in service. At isang maligayang kaarawan naman po kay Police Captain Dan Macchiel Sison ng San Juan City Eastern Police District. Happy birthday, sir. At mga ka-PNN, 62 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrol Woman Bungo ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahati ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network.